Hello, magandang hapon po. Alas 2:18. O sige, magkwentuhan tayo tungkol kay pagbigyan naman natin si Atong. Yes. Do you wanna go with us? I go with us if you want. So, ay pag-usapan natin ngayon, pagbigyan natin ng bigyan natin ang buong sahig. Give you the floor, Mr. Atong Ang. Kung ano man ang floor na yan, you take advantage of it. Explain niya. Pakinggan natin tapos kayo na ang magsasabi, magko-comment tayo. Anong masasabi nyo? Kasi kung kung ako pakiwari, parang yung kwento nila, kung paniwalaan mo si Atong Ang sa kwento nila, para pong parang awayan na magsyota, na nag-awayan. Ganon, pero pakinggan yung kwento ni Atong Ang. At ito naman ay makakakuan din sa kanya, no? In fairness to him. Although kahit na marami nang umiiyak, 34 na pamilya, na 34 na sabungero ang umiiyak sa ngayon. Pero bago ang lahat po, inuulit ko lang po, ako po yung marubdob na nakikiusap sa inyo na bigyan niyo po ako ng tulong kahit magkano makaya ninyo. Marami na po nagbibigay na pangdagdag sa isasampa ko na kuwaranto laban kay Erwin Tulfo sa Senate Electoral Tribunal, na kung saan ang pakay ko ay may deklara siya na disqualified na maging senador ng bayan ng Pilipinas. Kasi po siya ay Amerikano base po sa passport na hinahawakan niya, US passport. Magsimula pa noong 1991, Rich Sylvester Tulfo, 2001, Rich Sylvester Tulfo number 2. 2011, Eric Sylvester Tulfo passport number 3. 2021, Eric Sylvester Tulfo number 4. So 4 times siyang binigyan, yes, 4 times siyang binigyan ng US passport. At the same time po, pumasok po siya sa US Army 1988. Ibig sabihin na pag pumasok ka ng US Army, ang ibig lang po sabihin yan ay ikaw ay sumumpa ng Oath of Allegiance sa watawat, sa konstitusyon at sa bansa ng Amerika na ipaglaban mo siya hanggang kamatayan. Ganun po ang sumpa ng mga sundalo. Diyan po siya, nanunumpa din po siya dyan. So, ngayon, nakikiusap ako sa inyo, nabigyan nyo ako ng tulong. 50,000 pesos po yung filing fee at 10,000 pesos ang deposit fee plus additional expenses. Siguro roughly, kahit hanggang matapos na yan, hanggang Supreme Court na yan, ang kasong yan, 100,000 lang pwede na yun. Pero in the meantime, ang kailangan ko lang muna po ay kailangan makaproduce ako ng mga 80,000 lamang para ma-file na prepare pati mga papel. So for that, alam mo naman si Erwin Tulfo po ay kaibigang matalik ni Atong Ang. Kaya ito Atong Ang, siguro naman tingnan mo ang kaibigan mo, pakinggan mo, hindi lamang po ikaw Atong Ang namroblema. Namroblema din po yung kaibigan mo na si Erwin Tulfo na dito pag may sampa ako, mamroblema talaga. I'm pretty sure 90% ay madidisqualify si Erwin Tulfo dahil American citizen. So ito po, pakinggan natin si Atong Ang at ang kanyang sasabihin po dito ay kinikwento niya ang buhay niya kung paano na mula nung away na sila ni Julie Patidungan, Julie Dondon Patidungan. Ang alam ko si Julie Patidungan daw ay tumakbong mayor sa Surigao del Sur. Ang sinabi pa nga, tumakbo daw dun sa lugar kung saan ang mayor ay Bradco sa Alpha Cosine Theta sa Barubo, Surigao del Sur. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Pero let us take it by analyze everything. Ang gagawin natin ay we will take it one by one.
Ito, ino-open ko muna yung, yung website ng election. At tingnan ko yung local race doon sa Barubo, Surigao del Sur. So, official results. Party list. Hindi party list ang kailangan ko. So, ngayon, sige, magkikwento na ako tuloy-tuloy. Habang inaayos ko, magkikwento ako doon na sa nag-umpisa daw ito na kasi alam mo si John Don pala pati Dungon ay na isa sa anim na kinasuhan na security guard sa pagkakawala ng 34 na sabungero. So isa sa anim at tinuturo siya na leader siya ng anim, si Dondon Patidungan. So ngayon siya ay isa sa anim na nagpiyansa ng tag-3 milyon bawat isa. Tag-3 milyon bawat isa. So ang ibig sabihin mayaman, bakit sila nakalabas? Bakit sila nakapiyansa? Kung gwardiya lamang sila, bakit sila nakalabas? Ang abogado pa nila ay private. So kung private ang abogado nila, paano nangyari no na makakaya? Saan sila kukuha ng pambayad? Hindi naman ako nang insulto sa mga tawag nito na mga gwardiya, kasi tatay ko gwardiya rin, pero the reality, we cannot avoid the reality na ang mayor, ang kandidato ay na ang tawag nito, hindi ako nagsasabi na ang mga gwardiya ay totoo talaga na walang pera. Pero akalain mo siguro kailangan ni Dondon Patidungan ng ito ang tumakbo nga siya sa Barubo, Surigao del Sur. So sa lugar ng aking brad, kung saan ang aking brad ay laging opisyal, naging mayor. So anyway, tika mo, sino bang vice mayor dito? Buscado. Okay. So anyway, ito na po si Atong, pakinggan po natin si Atong. Kasi kung pakinggan natin si Atong kung ang kanyang kwento ay totoo, away ng magsyuta ang nangyari. Pero kung hindi totoo, kwento lang ito, kwentong barbero. Pastor Rodi Rabi, Tinkarol, natalo siya na mahigit 40 votes kay Ronnie Mertisano. Sige, sa susunod ko na i-vlog yung kanya ni Dondon. Kasi marami akong brad sa Alpha Cosine Tita dyan, yung mga pamilya Pama, pamilya Puntiveros. Si Sis Margie, taga dyan. Siya, ang asawa niya si Toto Parsia. Namatay na si Brad Toto Parsia. At saka si mathematician diyan, si isa ring Puntiveros din, no? Nagtuturo ata sa Surigao o sa Agusan na State University kasi doon kami nakikita-kita yan sa Mindanao State University. So anyway, ito yung kwento ni Atong Ang. Sabi yung kwento ni Atong Ang. Ito. Ikarga na po natin. Eng. Puta, bilib naman ako kay Atong Ang. Sa totoo lang, Atong Ang, mas gwapo pa ako sa iyo. Pero bakit ang gaganda ng mga girls mo? Lover boy ka talaga naman hindi. Hindi lang sa bungero, lover boy pa. So, ito po si lover boy, Atong Ang. Pakinggan natin ang kwento ng ni Atong Ang. Tinitira niyo ako. Ikaw, Dondon. Tawag siya sa kanyang tauhan si Dondon. Tinitira mo ako. Tapos, ito ang aking masasabi. Yan na si Atong Ang. Celso Salazar, ang negosyo niya, poste. Walang masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan? Si Celso Salazar, isa sa kasama sa konspirasiya ni Atong Ang at saka si Engineer De La Rosa at saka mayroon pang isa. Anyway, itong kinakwento ni Atong Ang, pakinggan natin. Yan kasi nasabi. Naging trust kasi
sobrang kumitiwala sa mga tao. Naging, ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo mga buildings o ano, siya rin nag-aasikaso. Aba, Farm, yung malilita. hindi talagang close na close pa ng mga property ni Atong si alias Totoy ang nag-aasikaso. Sobrang malapit sa sayo. Okay, yan ang premise. Mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na meron pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin. Maniwala ka ba na may mga record niya si Dondon? Sa tingin ko, hindi po totoo yung kwento na lang yan. Dala na lang ng bugso ng damdamin niya, galit na galit siya sa dating tao niya kasi walang ibang pinakamasakit yung titirahin ka ng sarili mong tao. So, yan po yung pinakamasakit sa buhay ng tao. Oh, yan. sabi ng kaibigan ko na abogado, abogado ko rin ito. Sabi, pinapawisan doon sa presko. Okay, mapapawis nga, oh. Oh, atong ang. Okay, pakinggan mo ulit. Pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung Dami. Biglang nagkarami ang criminal record ni Dondon. Kung may criminal record siya, criminal pala siya. Bakit mo siya ginawang tao sa napakahabang panahon? Oh, nagkahiwalay lang kayo. Sinasabi mo nung February lang. Oh, ano ibig sabihin niyan, Atongang? Tapos, si Dondon po ay hindi kayang iwasan ni, ganito lang kung criminal po si Dondon. Una, bakit si Dondon nasampahan ng kaso sa pagkawala, sa kidnapping sa pagkawala ng 34 na mga sabongero? Ang sagot, sapagkat siya po ang hepe ng mga gwardiya doon sa lahat ng sabungan ni Atong Ang. So ngayon, sunod na tanong, saan ba nang nakita ang mga nawawala bago sila nawala? Sagot, nasa mga sabungan ni Atong Ang. Sa Santa Cruz, Laguna, sa Lipa, Batangas, Manila Arena. Okay. Tapos, kasunod na tanong, may nakuha bang ebidensya para magtuturo na itong mga gwardyang ito ang umakay-akay sa mga nawawala bago sila nawala? Meron po mga CCTV. At ano pang ibang CCTV? CCTV po nagpapakita ng mga sasakyan ng mga mga hindi naman SUV, yung mahaba, parang commuter van na sakay-sakay ang mga doon, ang mga sabongero na TUP kuno. Next, tanong, may kakayahan ba, may rason ba si Dondon para gawin yon, para sa sarili niyang pangrason na gagawin niya yung mga nawawala, pipilitin niya mawawala? Sagot, wala akong nakitang dahilan kasi hindi naman siya ang may-ari ng inakuan. Hindi naman siya konektado wala siyang negosyong sabong para sabihin na magagalit siya sa mga TUP. Di ba? 34. Okay lang sana kung mga isang pinatay niya, maniwala ako na may taya siya doon sa isang manok tapos tiniyupi nung isa sa mga sabongero. Pero the fact na 34 po ang nawala, yan po, Atong, intindihin mo. Kumonsulta ka sa abogado mo, yan ang ibig sabihin niyan, Atong. Kung massive po ang nawala, isa lang ibig sabihin yan. That brings up the degree of evidence na ikaw talaga ang may pakana niyan. Kasi maramihan Kasi kung isa, dalawa, isolated incident lang yan. Pero dahil maramihan, tapos, bakit sinasabi mo, nagbigay ka pa ng 12 million para sa pangkampanya ni Dondon sa Barubo, Surigao del Sur, na tumakbo siya. Bakit ka magbibigay? Kung talaga siya kriminal, bakit ka magbibigay? Kung siya naman ay walang alam tungkol dun sa bakit ka magbibigay? Kung talagang solo lang ni Dondon na problema yung mga sabongero. Ibig sabihin, nabibigay ka para bumili ka ng katahimikan. Ganon lamang po ang aming makikita. Pero nevertheless, magkwento ka patuloy ka magkwento. Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-claim sa sarili niya.
gusto niya mag-testify. Sino ang Dondon na yan? Ang Dondon na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami nag-due diligence. Huwag ka na magkwento. Pagkunwari ka, ako naging abogado rin ako eh. Ang dami-dami kong kausap ng mga abogado. Pagpatapos na yung kaso, Lorna Kapunan, nag-due diligence ka ba kay Napoles? Tinanggap mong kaso yung kliyente si Janet Napoles? Nag-due diligence ka ba? Tapos, kinasuhan mo ako ng libel sa Office of the City Prosecutor ng Taguig. Natalo ka? Nag-due diligence ka ba? Na tumayo ka bilang abogada ni Janet Napoles at kinasuhan mo ako ng ng disbarment? Natalo lang kayo? Huwag ka na magkwento ang napagkakunwari mo talaga. Asar ako sa mabuti pa ako naging makatotoo kang tao, Lorna Kapunan. Oh. Namin ang Dondon na to ay criminal. He has 3 criminal cases. Sino maniwala sa iyo sinasabi ang criminal cases? May criminal cases ang tao pero hindi siya matawag na kriminal. Kasi bakit? Hindi pa siya nasentensyahan. For all you know, yung criminal cases niya, sinampa nyo lang eh. Kayo lang sampa niya para palabasin nyo na masisira yung kanyang kredibilidad. Ganun lamang po yan, Attorney Lorna Kapunan. What did happen to you? What honor can you give to your alma mater, law school alma mater, kung ganun ginagawa mo? Ibig sabihin po, your school, kung saan ka man gumraduate, has failed you. Your school has failed to nurture you into a lawyer of character, not lawyer of money. Kasi kung sa UP, kaya mali-mali ang turo sa UP. Bakit? Kasi practicing in grand manner, yan ang motto ng ng mga UP College of Law. Dapat hindi na tinanggalan, palitan nyo na yung motto nyo yan. Kaya lahat ng gumraduate sa UP ay puro lahat pera-pera ang laban. Ganun lang po kasimple. Hindi kagaya sa amin sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na highly regarded kami ni Attorney Alan F. Pagia nung buhay pa siya. Between you who are students here in pamantasan ng lungsod ng Maynila and my students there in Ateneo, I love you more than them. Because you are sons and daughters of the poor while they are sons and daughters of the rich. Sa UP, ganun din. Sa San Beda, ganun din. Sa FPU, pangmayaman din. UST, pangmayaman din. Kami lang ata ng mga low school na mga state na school. Sa MSU, kung saan ang aking pamangkin nag-aaral, yun lamang po ang maasahan mo ng mga abogado yung graduate sa ganung school. Ay, naku talaga, sinisira mo yung eskwelahan mo, Lorna Kapunan, sinabi mo na yung nag-due diligence ka bago mo tinanggap ang kaso ni Atong Ang. Shit! Bakit mo tinanggap ang kaso ni Napoles laban sa akin? He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. Sexual harassment? Ibig sabihin, manyak. Mas manyak pa si Dondon kaysa kay Atong Ang. Ang kay Atong Ang, ang naliling na babae sa kanyang ganda, si Gretchen Barreto. Ang ganda, pamangkin pa ni Gretchen Barreto na si Nicole. Hindi ko sinasabi na girlfriend niya, pero nalilink lang. Tapos, ngayon, yung girlfriend niya, maganda, super ganda rin. Class A na beauty, si Sunshine Cruz. Nag-complain ng sexual harassment. Tapos, nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ganun ba? Kung kailan lang, itong January lang? Bakit may nag-file information? Ibig sabihin, sa fiscal na galing yan. Di dapat, kung totoo man yan, Miss Madam Lorna Kapunan, I don't know how to call you, Madam or whatever, kung totoo man po na may sinampang murder o frustrated murder sa kanya, dapat, wala yan dito sa Maynila. Saan ba nangyari yan? Bakit nakatakbo pa para sa mayor dyan sa Barubo, sa Surigao del Sur, ng layo sa Maynila? Anak na wedding. Hindi, alam nyo naman yan, Lorna Kapunan. Tinuro yan sa law school.
sa batas ng ebidensya. Hindi ibig sabihin, hindi po pwedeng gamitin na ebidensya ang nakaraan ng isang tao para alamin mo kung totoo yung sinasabi niyo o hindi. Tanging cross-examination lamang na magaling, na matindi sa pag-discover ng kasinungalingan para ma-impeach mo yung testimonya, ang testigo, ang tanging paraan para mapababa mo ang kredibilidad ng testigo. Hindi, huwag ka pong gumamit ng mga nakaraan niya. Kasi kahit man po puta, hostess, o prostitute, pag may karapatan din magsabi, pwede rin siyang paniwalaan para sa kanyang reklamo na siya ay ni-rape ng kanyang customer. Huwag mo tingnan ang pagiging prostitute niya. Tingnan mo ang kanyang sinasabi at ang kanyang sinasabi patungkol sa mga cross-examination mo. Kaya kung kaso-kaso lang yan, abogado ka. You must be disbarred sa pagsasabi mo na kriminal ang tao na hindi pa man lang nasintensyahan. Ano ka ba? Ano bang klaseng abogada to? Magkano ba binayad siya ni Atong Ang? Although alam ko, kanyan, lawyer-client relationship yan. Huwag mo na sagutin. Nagtatanong lang ako. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Oh, Morong Rizal Isang pala. kaso yun, frustrated murder. Oh, frustrated Meron pa murder. siyang charge for murder and multiple frustrated murder. Oh, murder ha? Eh, kung may charge, dapat nakakulong na yan. No bail pa naman ang murder. How can I believe you? Oh, sige. Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Oh, robbery. Hold up, Robbery with threat and intimidation, physical Saan ka injury. makakita ng robbery na nananakot pa? Doon. Magtatanong ako, meron bang hold upper na nananakot pa? Wala pa, diretso na po yun. Diretso na kuha yun. Ano ka ba? And grave threats. Abogado ka ba? Oo, Credible ba nakapunan. itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na rini-represent po namin para tulungan. Oh, Ang objective Sino po tulungan natin mo? ay tulungan natin na lumabas ang katotohanan. Anong Because katotohanan ngayon, na ang po? lead lang ng Secretary of Justice, oh. ah, Ang totoo dyan, nagsasabi kayo, nandyan si Atong Ang, lumabas, nagsampa ng kaso laban kay Totoy, na kasi pati kasama ni Totoy na si Brown. Pagkatapos ang gusto niyo, lalabas ang katotohanan, na sinasabi niyo, yung katotohanan na kung sino nagpapatay sa 34 na sa Bugiro. Ikaw doon, sino kayo nagpapatay? Sino kayo ibang tao magka-interest na 34? Pwede si Dondon pumatay ng isang tao, dalawang tao. Pero 34? Naku! Crime against humanity yan, Atong Ang. Isang tao lang yan. Huwag ko mong sabihin na kaya ni Don. Nagbabanggit siya na marami daw criminal case na murder si Attorney Kapunan. Marami daw criminal case na murder, prostitute murder si Dondon. Kat pangalan mo na si alias Totoy pinangalan sa kanya, na naglumabas para sabihin kung sino si Atong Ang. Na si Atong Ang nagmando, kasama niya ang kanyang mga kapwa na mga mastermind, si Gretchen Barreto, kasama niya rin si Engineer De La Rosa, sino pang iba doon. May dalawa pang congressman na in-identify ng testigo at isang senador. Tama ba yan? Mas matindi pa yan kaysa Tukhang, kasi sa Tukhang doon, ang namatay doon, nakikita pang katawan. Ito, katawan, hindi mo na makikita. Oh. Grabe naman ito. Oh, sana ang natutuwa lang ako at nag-anunsyo si BBM, sinusuportahan niyang investigasyon na ito. Kaya tanging si BBM lamang ang katapat ni Atong Ang. Kasi nagreklamo na si Rimulya, hindi niya kaya. Matindi ang negosyanteng ito. Yun pala, ikaw pala yun. Na sinasabi, kayang bilhin ang justices ng Supreme Court. Ikaw pala yun. Kaya pala ang mamahal ng abogado mo. Hindi naman magaling. Ay nako. Sige, pakinggan ulit. at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So,
Paano mo Our nasabi hindi totoo objective statement? here really is to help. Sabi nga ni Help Sir what? Atong Ang, nandito pa kami para ilabas ang katotohanan. Anong katotohanan na inalabas mo? Aber? Because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Baka magpalo ng false leads. Ay, ibig sabihin, kinatatakutan ninyo na baka si Atong ang kakasuhan ng DOJ. Alam ko naman na hindi babanggitin ni ano yan, ni Remulla. At saka in-interview yung Yusek. Sino bang pangalan ng Yusek na yun? Airtight daw ang kaso, kaya kayo lumabas dahil natakot kayo nung sinabi ng Yusek ng DOJ na airtight ang kaso at talagang alam ni Atong na siya yung tinutukoy. Airtight ang kaso. Mismo si Buy yung nagsasabi, may makahawak pang ebidensya na video. Alam mo doon ang pinakita, isa sa mga video pinakita ni Dondon? Yung video ni Richard Lasco. Sino si Richard Lasco? Si Richard Lasco po ay siya yung parang manager ni Atong Ang na nawala rin. So binidyohan pa siya kung anong damit niya nang nawala siya at nilagyan pa ng face mask kasi COVID yung time na yon ay ibinigay ni Dondon na ebidensya. Ibig sabihin si Dondon mismo kumuha ng video. Tama po yun. So ngayon, yan, sa totoo lang, Madam Lorna, I don't like your style of lawyering. Your lawyering is so hilarious. It's out of character. You are already going out of bounds of what is supposed to be the lawyer's oath. Sabi mo, nag-due diligence ka, na-determine mo, kaya umupo ka dyan, naging abogado ka ni Atong. Tanong sa iyo, ulitin ko lang tanong, nag-due diligence ka ba nung tinanggap mo na magiging client mo si Napoles at kinasuhan mo ako ng libel at disbarment? Natalo naman kayo? Ganun lamang po ang aking masabi dyan. Sige, pakinggan pa natin. Ano namang mangyayari sa kasong to? Isipin natin yung mga families ng Isipin na families lang? Biktima? na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Sino yan? Ituro ni Atong, alam ni Atong kung sino ang nagpapawala yan. Bakit nawala yung mga biktima, ang mga pamilya ng biktima? Ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan... More than 4 years? Ngayon lang kayo magsalita? Kung totoo yung sinasabi mo, Lorna Kapunan, Lorna Pataho Kapunan, kung totoo yung sinasabi mo, dapat noon pa kayo lumabas nung araw ng 2018 nung pinapatawag pa si Atong Ang sa Senado ni Bato. Si Bato pa nag-imbestiga sa kanya. Sino kayong senador yun? Alam ko na hindi si Bato. Kasi si Bato ang gumisa sa kanya sa Senado. So malamang nilabas ko si Erwin Tolpo. Sino pag ibang mga sabongero na senador? Pwede si Bong Revilla. Pwede si Bongo. Sino pa bang ibang si Lito Lapid ba? Mahilig ba sa manok? Tingnan natin. Pagpatuloy natin, pakinggan mo na to. Malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager. Okay, ikaw pala Dondon. Ikaw pala Dondon, nagpapatay nung sa 34 na yon. Hindi si Atong Ang. Ano mo masabi mo, alias Totoy? Totoy ka lang. Titingnan natin, paano ito? Sabi ni Maria, hindi daw si Bungo. Sino ba? Hindi naman si Bato, kasi si Bato nag-iimbestiga. Lito Lapid ba? Mahilig ba sa manok? Sino ba mga mahilig sa manok? Si Bong Revilla ba? Yan. Kasi si Bong Revilla, meron siyang Imus cockpit. Sino ba kaya? Nuclear reactor react. Sino kaya sa tingin mo? Ang napakita ko lang si Erwin Tolpo kasi nag-donate. Bakit nag-donate si Atong Ang ng 2 ambulansya at maraming mga wheelchair kay Erwin Tolpo nung si Erwin Tolpo ay DSWD Secretary? Baka si Lito Lapid daw at saka Bong Revilla. Sige, pakinggan muna natin. Binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge. Bakit mo binigyan ng full trust and confidence na criminal naman pala? Sige nga, sagutin nyo. Operations. 3 yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao.
Siya ang nagko-construct ng mga building. Siya ang nagme-maintain ng property. Ibig sabihin, si Don Don ang nagme-maintain, nag-construct sa cockpit sa Santa Cruz, Laguna, sa Batangas, sa Lipa City, Batangas, at saka sa Manila Arena. Ganun ba yon? At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kanya yung mga Aba, bakit nung time lang yun naggumawa si Don Don ng naisip na gumawa ng illegal? So gusto niyo palabasin ay naging magaling na rin si Don Don, si Jolie, na magaling na rin siya. Gumawa din siya ng sariling isabong. At yung mga nagtiupi ng mga manok sa kanyang isabong. May kilala din ako na Don Don na natalo 1 milyon sa isabong ninyo. O, hindi ko na babanggitin kasi baka bigyan ako ng pera. Oh. Ano bang yan? Ibalik mo ba Atong yung tinalo ng kapatid ko na 1 milyon? meron pala siyang nalaman namin rin sa aming investigation na meron siyang separate na business. Oh, separate business? Akala ko gwardiya lang siya. May na maliit yung gwardiya lang siya. Tapos businessman pala. Na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Ano yun? Ano yun? Meron siyang, siguro, ang tawag ko doon, private army. Napakadami. Oh, private army, security agency. Hindi pala isabong. Kung hindi naman pa isabong negosyo niya, wala siyang kinalaman, wala siyang interest na papatayin o wawalain yung mga 34 na sabongero. Napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong Don Don na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operations. Alam mo, Lorna, wag na tayo maglukuhan. Dati nagre-respeto pa kasi Attorney Lorna, ngayon Lorna na lang tawag ko sa iyo. Wag na tayo maglukuhan. Si Don Don po ay isa sa 6 na kinasuhan ng kidnapping sa Manila RTC Branch 40 na dahil sa pagkawala ng 34 na sabongero. Kaya wag ka na magmaang-maangan. Itong si Don Don na yan. At takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, ganun ang mangyayari. We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court kung darating na doon. Any question from GMA News? Oh, question. Sa definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila na 5 ang 6 ang akusado. Siya 6 ang akusado including him. Siya ang pinaka-guilty doon. Ganun Because ba? siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation Ganun ba? sa crimes na charge sa RTC Manila. No? So, even in the Akala ko most guilty sa tabi mo lang. definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Ayan, abangan nyo lang forthcoming na ang kaso ng baka murder na ang kaso laban sa client mo. Forthcoming na yan. Papasagutin na lang kayo ng sabina niyan ng ganyong counter affidavit. Kung kayo pong target ito si bakit po sir nilaban niya ka? Yung iba kong mga tao, pangalan mo siya Extortion. Dahil nga sa extortion, tinatawagan nila isa-isa. Ang hindi magbibigay, yun ang sasabihin niyang pangalan. Original. Ibig sabihin, kaya nabanggit si Don Don ng isang senador at 2 congressman ay nang-extort daw. Okay. Yung original, yung mga sinasabi niya, parang 15, 16, 17. Ngayon, 4 na lang kami. No. Hindi ko alam. I'm still live streaming. Complaint. Lima ang final na complaints today. 5. Unang-una yung robbery. Robbery.
attempted robbery. Ang yaman-yaman yan, robbery, tapos attempted robbery. Tika, pakikwento, paano nangyaring robbery? Paano mo hold upin niya si Atong? Ang daming gwardiya yan. With intimidation and force. No? Paano mo Ang takutin yan? pangalawa, Dami niyang, meron tayong grave threats, meron tayong grave nananakot coercion, pa. kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character and reputation of innocent people. No? At panglima, meron tayong tinatawag ng incriminating innocent person. Incriminating Atong. Lima Ang innocent ang na si pinay na Atong. kaso today sa prosecutor's office. Hey, Sir Charlie po. Sir, would you know po kung yung mga kasama niyo po sa grupo will also file case against this person? Well, magpapafile, I think lahat ng mination yung pangalan. Para nila Engineer Salazar, sila Mr. Eric De La Rosa, I think si Gretchen, magpapile sila ng kaso sila. Oh, yeah, abangan natin ang kaso ng iba. Wala. Basta yung side namin, wala kaming nalalaman. Hindi ko alam si Julie, si Dondo, kung ano maging resulta ng investigasyon, wala akong masasabi dyan. Sir, from Bob Radyo, sir, hindi po kaya parang diversionary tactics ko doon na huwag tayo kaya kayo pinupulo. Well, ang basa ko sa kay Dondo, tingin ko talaga makitid ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Kasi nung sinasabi niya, pati kagabi. Pera-pera, bakit nagbigay ka naman siya ng pera? Kasi tatakbo na raw. Baka akala niya, yung ginawa niya, pwede niya takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman yata sa kumuha ng pera, tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niya eh. Hindi mo na background, tapos 15 years mo naging tao. Anong kaklase? Ako ba, buyuin? Since February pa. February pa siya humihingi. Nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Parang mga May yan eh. May, Tapos nalaman ko, mag-eleksyon. kasi umiikot yung affidavit niya. Pero sabi ng abogada ng katabi mo, sa kaliwa mo, siya daw gumawa ng affidavit. Of course, hindi. At siya lang yung maaaring gumawa ng mga criminal activity na dapat. Well, hindi ko masabi. Tingnan mo, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Sinabi niya sa akin, mas kinukuli. Maayos na lang daw niya, makumpleto niya lahat. Sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US. Hindi ba niya naisip ang dami niyang ginawa rito? Pwede ba pumirma na lang siya magre-recant lang siya? Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano. Hindi niya naiisip yun eh. Naalala ko ng kinrus examine ko ito, puta kinabahan sa RTC Quezon City. Yung kinrus examine ko siya. Nako. Ang kaso noon inakusa siya ng kanyang kapatid na binenta yung bahay nila sa Corinthian para ibayad sa Sandigan Bayan. Nako talaga, Atong talaga. Hindi ko alam, ang government na ang bahala dyan. Kung ano man ang lumabas sa investigasyon nila. In your card, sir, ngayon nag-file na kayo ng kaso laban sa you ask the person, how to do that for the Well, kung pwede. Mas okay yun. Sinabi na po yung Malacanang kahapon. Kasi video po ay siyasado dito sa kaso ng missing sa Bumeros. Para po mamalabas na rin din sa katotohanan. Pero sa insert kanina, sinabi mo na wala pang alam. Pero really, para kung ano man po yung kung meron o wala, pwede kayong ng AI po kaya, yung ano po, important siyempre, yung sinabi ng Malacanang na para malaman yung po katotohanan. Kasi prominent figure po kayo sa word ng sabong. First, kaya naman ako nandito. Yun na yun eh. Nakikipag-cooperate na nga ako. Sinasabi ko lahat. Kung ano yung nalalaman ko. Kung ano yung abot lang ng isip ko. May sabihin ko mga hindi ko alam. Okay. Kaya, Hangin dyan na muna tayo, Big Desante. Hanggang doon ang mga comment mo, Big Desante. Yung nalalaman. Nalalaman ko. Diyan magko-cooperate na sa next. Part 2 na lang natin yan kasi may ko na. Big Desante, thank you for your participation. Ganda ng mga sinabi mo. Antonio Almonte, tapos ka na AA. Minky.
Heriberto Filemon hindi happy. Hindi na dapat baka tumakas. Sabi ni Malacanang ang katapat mo. Kaya pasalamat nga ako si BBM. Kahit ayaw ko kay BBM, magpapasalamat ako sa kanya dahil nagsinabi niya na tapusin itong investigasyon ng sabong na to. Kasi gagamitin niya ito na pangpalamuti o make up sa kanyang suna. Malapit na. Ha? Sabi ni Rica Cruz, sinungaling yan si Atong Ang. Walang naniwala. Paano men Atong walang naniwala sa aking mga subscribers? Walang naniwala sa'yo. Di Bilyesa puro talagang mga ibang abogada basta mayamang Charlie Vizca. Charlie, kumusta? Bakit niya kailangan bayaran? Tama. Tama naman ang tanong na yan. Sino pa? Si Emmanuel Austria. Guilty yan. Hinatulang ka na ni Emmanuel Austria. Tapos, si Vic DeSanti, ikaw, Dr. Toto, na-cross-examine ko na yun sa Quezon City, nangangatog. Gregory Babaran, kung gusto mo sinabi ni Atong Ang, ibig sabihin, nalilin lang din ni alias Dondon si General Torre at si Buyeng. Nalin lang nga ni Dondon si Buyeng, tsaka si Torre. Tama nga, no? AMG Travel Vlogs, kalukuhan na itong Atong Ang, halakat, tapos ka na. Leticia Simpia, kung ganoon, kawawa naman si Atong Ang, request ka ng police escort. Baka pulis pang magyari sa kanya. Maria, Atong, ang di talaga kapanipaniwala, mga sinasabi mo. Sonia Zoniega, charot lang yan, mga words ni Atong Ang. AMG Travel Vlogs, nang dahil sa manok. Ang ibang kanta, si Pilita Corrales, nang dahil sa pag-ibig, tayo'y nagkatampo. Ayun, dahil sa manok. Ang manok ni San Pedro, nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro postahi kay sigurado. Yan, hindi QPN, Emmanuel Lobredo. Ang panot, panot din ako. Jimmy Amuyan. Pati si Pineda, pinaghihinaraan ni Atong. Walang kamalay-malay si Tevis na kasi Pineda, pinaghinalaan niya. Kiko Kuko, sana mga prosecutor sa tuwis nalilitis sa kasong ito ay hindi kayang mabayaran. Tama po kayo. Joey Magracia, mas malakas talaga ang batas na nasa itaas. Si Kibloy, sagutin ko naman na ito. Okay, John D. Ruyo, mga bayarang attorney, nuclear reactor reacts, ang tapang ni Dondon. AMG Travel Vlogs, sina Atong at Chubby Chingson ang nasa likod ng mga sindikato sa sugal sa buong Pilipinas. Pati ba nakalimutan sa buong Pinida? Vic DeSanti, ang principal ay by inducement ang pinaka-guilty. Sino pag-inducement? Wala nang iba. John De Ruyo, attorney sa mga sinungaling dahil ang hinahabol nila pera. Maria, maubos na yung buhok ni Atong sa noo. Tatayo na lang siya na party list na TNP. Taas noo, Pilipino. AMG Travel Vlogs, Chubby Chingson, Jen Jesus sa Ibay Castilbi, Attorney Lorna Kapunan, mga kapwa Pilipino mo ang pinatay. Sonia Zuniga, Robert Kurub, magagaling mag-imbento si Attorney Security Guard. Godfrey Pawigan, tama ka Toto, kasi si Atong ang mastermind at expose ni Dondon. Okay, Heriberto Filemon Japi, sino pang iba? Okay, Godfrey Bawigan, totoo, expose ni Dondon. Lahat naniwala kay Dondon. Hindi ko na nabasa ng iba, sa dami, si Francis Luzano, makulong na yan. Maria, tapos, sino pa? Onofre Rapacon, sino pa? Si Maria, Jing Mable, asawa kasi ito ni Red Kapunan. Asawa ba ni Red Kapunan yan? Tudula Katsiladis. Si Premier, class 71. Charlie Whiskey, for verification pa ang video, hindi evidence ang video ng defense. Hindi ko ba nakita video nila Tumakbo pala si Senador yan, talo. Talo to si Kapunan. Roberto Filemon Japi, Attorney Kapunan na lang ang naniniwala na walang kasalanan si Atong Ang. Nag-due diligence pa yan. Dominic Kyungso, Isusa B. Castilbi,
IMG Travel Vlogs, Antonio Almonte, Kiko Man. Sige, hanggang lang muna tayo ha. Si Pedro Hilaga, tapos si Argo, Neil Fred Dimaano, Dominic Kyungso, April, sino pang iba? Jesusa Castilbe, April Hubinsa Panduruvic, sino pa? Eming Tantan, kay Dominic Kyungso, Hope Brent, Glo Sanchez Salazar. Okay, yan na muna tayo ha. Okay, hanggang dyan na muna tayo at i-out muna natin.